us on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga Konek, sama-sama tayong matuto at kilalanin ang iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa Radyo Pilipinas 1. At live rin po tayo sa official Facebook page ng DOST-TV. Sabay hindi makapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At para lahat tayo mga Konek, oras na para alamin ang mga nagiganapan sa DOST sa linggo nagdaan sa pangunguna ng SNT Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yuseldum Jr. Narito ang mga nagiganapan sa DOST ngayong linggo. Noong Lunes, ang ating kalihim na Secretary Renato Yuseldum Jr. ay naimbitahan sa ASEAN Science Diplomat Society 10th Founding Anniversary. Sa kanyang keynote speech, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng diplomasya sa mga siyentista sa ASEAN para magkaroon ng magandang tunguhin ang reyon. Sa mares na araw ay inilunsad ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Soliven, Isabela. Noong Martes naman, opisyal ng inilunsad sa University of the Philippines ang PsyKit o Sexual Assault Investigation Kit. Ito ay inobasyon na tutulong sa epektibong DNA analysis sa forensic investigations. Kasabay nito yung pagsagawa ng Regional Scientific Meeting sa Mindanao. Noong Miyerkules at Huwebes ay ipinagdiwang ang World Metrology Day na pinangunahan ng ITDI na layong bigyang halaga ang eksaktong panukat para magtaguyod ng pampublikong katapatan. Ang isa sa highlight ng selebrasyon na ito ay ang tungkol sa proposed National Measurement Institute of the Philippines Bill. Sa buong linggo rin ito ay isinagawa na ang mga seremonya ng pagnatapos ng iba't ibang campus ng Philippine Science High School sa buong Pilipinas. Kaya mga kaibigan, sunod-sunod po natin o susunod-sunod na pagbati po ang aming pinaabot sa una ang ASEAN Science Diplomat Society na nagdiwang po ng kanilang 10th anniversary. Ang pagtitipon po, nagdala ng mahigit 100 science diplomats, policymakers at mga partner mula sa buong reyon para talakayin ang GAM, teknolohiya, klima at sustainability. Ang ating din pong magbati sa mga residente ng Benito Soliven sa Isabela para sa kanilang Natural Textile Fiber Innovation Hub, isang bagong pasilidad na nagpoproseso ng banana byproducts para gawing natural textile fibers. Inaasa ang ikita na humigit kulang 9 milyong piso kada taon at magbibigay ng trabaho sa 30 lokal na residente. Sa DOST ITDI sa celebration po ng World Metrology Day 2026 na may temang Metrology Building Trust in Policy Making. Ang celebration po mga kaibigan ay nagbigay daan sa kahalagahan ng tamang sukat at pamantayan sa agam, kalakalan, kalusugan at kapaligiran. Ang atin din mo magbati sa ginanap na Regional Scientific Meeting sa Mindanao sa Butuan City na kung saan nagtipon po humigit kumulang 150 delegates mula sa akademya, agham at pamahalaan para talakayin ang mga isyong science and technology na nakaangkla po sa UN Sustainable Development Goals or SDGs. Ang mga diskusyon ay nakatuon sa soil health, food production, post-harvest processing at sektor ng kalusugan. Ang ating din magbati sa lahat na nagtapos sa iba't ibang Philippine Science High School sa buong bansa. Mabuhay po ang ating mga future scientists. Bigyan daan ko rin po ang pagbati dahil nakamit po ng Pilipinas ang Grand Prize sa 15th International Footwear Design Competition sa Guangzhou, China sa pamamagitan ng disenyo na gumagamit po ng tela mula po sa Ilocos Region. Ang panalong disenyo na pinamagatang Pakan ni Rick Maragas nagpakita po ng galing na lokal na handloom weaving kung saan po isinama ang mga tradisyonal na elemento gaya ng shuttles, yarns at spindles sa kabuuang konsepto ng sapatos. At ayon po sa DOST PTRI, Philippine Textile Research Institute, this design represents both the local textile and footwear industries on the global stage, showcasing the rich cultural heritage of both industries.
Ang pagkamanalo po ay patunay na lumalakas po ng presensya ng Pilipinas sa larangan ng textile innovation at footwear design habang itinatampok ang yaman ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Makibalita muna tayo sa lagay ng panahon. May pag-uulat si Charmaine Barela mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Radyo Pilipinas. Charmaine, magandang agam. Yes, magandang hapon din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, latest location ng LPA na binabantayan natin sa loob ng ating PAR ay nasa 865 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sa kasalukuyan, nagdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga at Davao Region. Samantalang dito naman sa may Luzon at Visayas, patuloy pa rin iiral ang easterlies. Yung nasabi nga nating low pressure area ay hindi natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo at maaari nga yung malusaw sa mga susunod na araw. Bagamat malulusaw nga, magdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao sa mga susunod pa na araw. At yan po muna ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat, Charmaine Barilla. Agham para sa negosyo, DOST naglunsad ng Innovation Roadshow para palaguin ng MSME sa Quezon City. Inunsad ng DOST National Capital Region, katuwang ang PCCI, Philippine Commerce o Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City at Quezon City Local Government Unit. Ang Quezon City Industry Innovation Roadshow noon sa DOST compound sa Taguig City. Ito'y upang ilapit ang mga science and technology solutions sa mga lokal na MSMEs. Sa mamamagitan ng aktibidad na ito, sa pangunguna ng DOST-NCR na nilahukan ang mga tanggapan tulad ng QCL Ledipo at CBC DPO, direktang nakita ng mga lokal na negosyo ang mga makabagong laboratorio at pasilidad ng iba't ibang DOST Research and Development Institute tulad ng PTRI, MIRDC, FNRI at ITDI. Ang mga ipinakitang teknolohiya at programa ay naglalayong mapabuti ang mga produkto at operasyon ng mga kalahok habang isinusulong ang inisyatibang Agham na Ramdam para sa pangkalahatang paglago ng mga negosyo at lokal na ekonomiya ng Quezon City. Sa ibang balita, DOST na mahagi ng solar pumps sa Aurora kung saan ang mga magsasaka rito inaasang makatitipid ng hanggang 4,000 halaga ng krudo kada araw. Inaasang gagaan na ang pasanin ng mga magsasaka sa Aurora sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa produksyon matapos mamahagi ang Department of Science and Technology ng mga solar-powered irrigation pumps. Sa ilalim ng Community Power Empowerment through Science and Technology or CES program ng ahensya, 5 mobile units na nagkakahalaga ng 165,000 pesos bawat isa ang ipinahamahagi sa mga lokal na asosasyon para magsilbing alternatibo sa mga mamahaling diesel-powered pumps. Ang bawat unit ay kayang mag-discharge ng hanggang 50,000 liters ng tubig kada oras gamit ang solar energy. Kaya naman tinatayang abot sa 4,000 pesos bawat araw ang matitipid ng mga magsaka sa krudo. Bukod sa malaking bawas gasto sa araw-araw na pagpapairigasyon, ang inisyatibo ito'y malaking hakbang din sa pag-modernize ng agrikultura at pagtataguyod ng climate-resilient farming sa probinsya. Patunay na ang Agham ay ramdam. Makakakonek, agham nyo ba na ang mushroom production sa Cebu ay level up na sa tulong ng Industry 4.0 at setup ng DOST? Pag-uusapan natin ngayong araw kung paano binago ng modernong teknolohiya ang kabuhayan ng ating mga lokal na magsasaka ng Central Visayas. Tutok lang, dahil yan pong ating pag-uusapan ngayong araw. Magbabarigad ang Radyo Sensya sa DOST. Konektado ka. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga pangunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan.
Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya, itong ating kwentong SNT. Mga kakunek, pag-uusapan natin ngayon ang DOST setup at suporta ng DOST sa likod ng kauna-unahang fully automated climate-controlled growing house para sa Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative. Makakasama natin ang nangunguna sa pagdadala ng mga makabagong solusyon mula sa laboratorio patungo sa ating mga komunidad upang mas mapalago ang ating mga lokal na industriya. Dahil sa kanyang dedikasyon sa SNT for the People, mas nabibigyan ng pagkakataon ng ating mga MSMEs at mga kooperatiba na maging globally competitive gamit ang Industry 4.0 technology. Makakapanayam natin ang Regional Director ng Department of Science and Technology Region 7 o Central Visayas na si Dr. Tristan L. Amando. Magandang aga, Dr. Tristan. Magandang agham, Onin. Maraming salamat sa opportunity na ito. Tamang-tama, Doc. Para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba itong fully automated climate-controlled growing house for the production of special kind of mushroom? Yes, ang fully automated climate-controlled growing house ay isang modernong smart chamber or smart agriculture system na gumagamit ng Internet of Things sensors para sa 24/7 na pagbabantay sa temperatura, humidity at carbon dioxide level sa production po ng mushroom. So gamit ang automation gaya ng programmable logic controller or PLC at human machine interface, kusa nitong inaayos ang paligid or klima sa loob ng chamber tulad ng pagdidilig o pagpapalit ng hangin upang masiguro ang perpektong paglaki ng mga mushrooms. At saka ang teknolohiyang ito ay kailangan para sa mga high-value mushrooms tulad ng shiitake at ganoderma na mahirap siyang patubuin sa natural na klima ng Cebu, especially ngayon na mainit ang panahon. So sa pamamagitan ng automated system, naiiwasan ang pagkakamali ng tao or human error at nasisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga dekalidad at produkto na walang preservative. So layunin nitong itaas ang kita ng mga local na magsasaka at gawing world-class ang industriya ng kabute or mushrooms sa buong probinsya. Totoo po ba yung sinasabi po nila na ang kabote kung lalagpas sa 33 degrees Celsius or bababa sa 25 degrees Celsius ang temperatura, hindi tutubo? Opo, kaya monitor po siya ng maayos kasi kung mainit naman, masyadong mainit or masyado namang malamig, tuyo or sobrang humid, maaring bumagal ang pagtubo at bumaba ang ani o magkaroon ng contamination ng mushrooms tulad ng like for example yung button mushroom. Ano-ano po mga species or anong klase ng mushroom ang meron dito, sir? So ang project na ito ay nakatuon sa pagpaparami ng shiitake or button or ganoderma, pati na rin ang mga portobello at enoki na mushrooms. So mga high-value mushrooms to. Actually, ano na siya, second phase na to ng project na we focus on the high-value mushrooms because ng first phase ng project natin is more on the oyster na mushroom. So because ang mga special na species na ito ay pinili dahil sa napakataas na demand sa mga
hotels at restaurants sa Cebu na kasalukuyang umaasa sa imported product. So dati ay matagumpay na rin nakapag-produce ang kooperatiba sa phase 1 ng ating project with oyster mushroom. So dahil sa Smart Chamber, nakapag-harvest na tayo ng mga ito na fresh, organic at walang preservatives. Alright, sir. Ang Ganoderma, di po ba ang tawag nila dyan ay hari ng mga halaman at kabote na walang hanggan. At ginagawa Opo. po yan, tama po ba? Pero yan daw po ay para mas madaling itest sa DOST Lab. Paano po ba ginaguide ng DOST ang mga cooperatives para ma-transform ang isang raw agricultural product into a safe and certified health product? Ang DOST ay nagbibigay ng science and technology intervention sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kagamitan or equipment at makabagong processing technology upang itaas natin ang nutritional value ng mga produkto gaya ng mushroom-based na mga produkto. So ginagabayan natin ang kooperatiba upang masiguro na ang mga raw materials ay malinis at ligtas bago gawing health products. So sa tulong ng the DOST Regional Standards and Testing Laboratory, sumasailalim sa masusing testing at product development ang mga kabote upang maging epektibong tea, kape, or supplements. Ang tinutulungan din ng DOST ang kooperatiba na maabot ang world-class standards na production para maging sertipikado at mapagkakatiwalaan ang mga produkto sa local at sa foreign market. So sa pamamagitan ng patuloy na training at technical na services, sinisiguro natin na ang bawat hakbang ng pag-transform ng product ng mushroom products ay masusunod sa mga scientific na pamantayan para sa kaligtasan ng mga consumers. Napakaganda po niyan sapagkat matitiyak po natin ang ating mga shiitake at Ganoderma at iba pang mga product ay magiging high value, di po ba? At talagang sumusunod sa international standards. Opo. Bakit po mahalaga, Dr. Chester, na mag-venture po ang ating mga farmers sa high-value crops? Halimbawa po ng shiitake at Ganoderma. Yes, mahalaga ang pag-venture sa high-value crops gaya ng shiitake at Ganoderma dahil sa mataas na demand nito mula sa mga hotels at restaurants, especially like tourism area like Cebu, na kasalukuyang umaasa sa mga imported na product. At ito ay nagiging factor din ng ating hindi wala tayong self-sufficiency or food security. But sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng project na ito, we can have our own food production, makapag-harvest ang Cebu ng mga local, fresh at organic na mushroom na walang preservatives at mas masustansya para sa mga buyers. At tumaas na rin ang kanilang production volume because of the technology. Kaya kayang-kaya na nilang i-supply ang mga demand ng industry. So this innovation ay nagtataas sa market value at reputation ng mga products ng Cebu na nagbibigay ng malakas na bentahe sa local at foreign market. Alright. Dr. Chester, matagal na po nating pangarap na maging leader ang Central Visayas sa modern mushroom production. Ano po ang nakita ninyong potensyal sa Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative para sila ang maging recipient ng ganitong Industry 4.0 upgrade? Ang taas talaga ng potential ng CPMGAC dahil sa kanilang napatunayang tagumpay sa pagpatakbo ng oyster mushroom farming at sa pagkakaroon ng mahigit na 70 members na active mula Hilaga hanggang timog ng Cebu. At saka meron silang magandang business model na yung mga members mismo, they are also producing their own mushroom. Kaya parang maraming nagsusupply ng mushroom for the industry here in Cebu. Sila ay mayroon ng established market or buyers at meron na sila mga saleable na products gaya ng Mushroom Delight, chicharon at bagoong na nagpapakita ng kanilang kahandaan sa agribusiness. Kaya mahalagang aspeto rin ng kanilang dedication sa training at research kung saan naglakbay pa sila sa Mindanao upang pag-aralan ng mga high-value species gaya ng shiitake bago pa man ma-upgrade na ito sa ating project. So ang kanilang vision na mag-produce ng export quality medicinal supplements at food products at ang aktibong pagsali ng mga youth farmers ang magsisiguro na magiging leader ang Cebu sa modernong mushroom production, including their good business model as well. Ayan. So ngayon po nakapagpapadala tayo ng iba't ibang mga mushrooms patungo abroad. Tama po ba? Tama po. May mga indirect na export kumbaga ang cooperative. Opo. Mula po sa traditional na firewood ang gamit patungo po sa fully automated system, gaano po kahalaga ang ganitong technological jump
para sa ating mga MSMEs, Micro, Small and Medium Enterprises, dito po sa Central Visayas? Yeah, I like the word na technological jump, no, because ang paglipat sa automated system ay isang ang revolutionary jump na nagbabago sa manual na pagsasaka or proseso patungo sa modernong teknolohiya. So naiiwasan nito ang pagkakamali ng tao or human error dahil ang system ang mismong nagbabantay sa temperature, humidity, moisture 24/7. And dahil kontrolado ang klima, especially dito sa atin na kung hindi masyadong mainit, pwede namang ulan ng ulan or may mga bagyo. Tama. So dahil kontrolado ang klima sa smart chamber ng ating technology dyan sa cooperative, ang consistent na kalidad at mas mataas na tagumpay sa pag-harvest ng mga sensitibong kabuti ay talagang ma-achieve natin. Opo. Tapos ang inobasyong ito ay nagbibigay daan para ang ating mga MSME ay magkagawa sila ng export quality ng mga products na umaabot sa world-class standards. Alright. Sir, marami po natatakot na kapag automated na ang farm, baka mawalan ng trabaho ang mga tao. Sa case po ng mushroom house na ito, paano po nakatutulong ang technology para mas dumami ang livelihood opportunities sa komunidad? Totoo yan, di ba? Merong fear pero pag merong technology upgrading, talagang marami ng livelihood opportunities or income opportunities. So ang automation sa project na ito hindi para palitan ng tao, kundi upang masiguro ang mataas at tuloy-tuloy na ani ng mga high-value mushroom. So dahil sa pagtaas ng production, lumilikha ito ng mas maraming trabaho sa paggawa ng mga value-added na products gaya ng mushroom chicharon, kape at tsaa. At saka nakakatulong din ang technology sa paglilipat ng kaalaman o technology transfer sa mga magsasaka sa mga highland areas ng Cebu gaya ng Dalaget at Balamban na they're used to yung mga old or conventional way of farming. So like they have more members right now at meron ng mga youth farmers na direktang nakikinabang sa upgrading na ito. So this innovation ay nagpapalaki ng opportunity para sa lahat. Kaya mas maraming tao sa community ang nagkakaroon ng mas matatag na kabuhayan. Alright, sir. Ngayon po na sumakses na ito, bago lahat, sir, paano nga ba kayo naging nakipag-partner sa DOST and nag-apply sa setup project ng DOST? Actually, nagsimula ang project na ito sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology Program or CEST ng DOST. But sa tulong ng agham at teknolohiya, unti-unting lumago ang kanilang negosyo at operasyon. Marami na silang members, marami ng mga farmers na natutulungan. So ngayon, maaari na silang magpatuloy sa pag-upgrade ng kanilang mga kagamitan at teknolohiya sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program like the advanced technology that they have acquired, yung Smart Agriculture na Chamber. So nagbibigay ang setup ng pondo para sa technology upgrading na may zero interest. Alright, sir. Ang project po na ito ay under ng DOST setup para po sa mga nanonood na farmers or entrepreneurs. Paano po nakatutulong ang programang ito para gawing world-class ang mga local products natin? Yes, ang project with Cebu Province Mushroom Growers Cooperative ay nagsimula nga sa ilalim ng CEST program ng DOST habang ang tumutulong at nag-invent or nag-design ng Smart Mushroom Growing Cabinet ay yung Cebu Metrologics na isa ding beneficiary ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. So sa pamamagitan ng CEST at ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, nabibigyan ang mga communities, sa mga cooperatives, ang micro, small, medium enterprises ng access sa makabagong teknolohiya at kagamitan upang makagawa ng world-class na product. Because kung manual lang talaga, the quality cannot be assured. At tapos, pwedeng mababa ang volume ng production. Pero pag gamit ang automation at precision na farming and production, napapanatili ang consistent na kalidad at mataas na nutritional value ng mga harvest or products na mapoproduce. So tinutulungan din ng programa ang mga negosyante na makalikha ng export quality, ng medicinal supplements, tsaa at kape at iba pang products. And dahil sa setup program, ang mga local na produkto ay nagiging mas ligtas, mas sustansya at mas globally competitive. Alright. Dr. Chestan, may plano po ba ang DOST Region 7 na i-replicate itong Smart Mushroom House model sa ibang probinsya kaya ng Bohol, Siquijor or Negros Oriental?
Yes, plano ng DOST7 talaga na i-replicate ang Smart Mushroom House sa buong Region 7 or kahit sa ibang region upang maging pioneer ang region sa modernong production ng mushroom. Ang kasalukuyang project sa Cebu with the Mushroom Growers Cooperative ay magsisilbing proof of concept upang ma-perfect ang technology bago ito ipatupad sa ibang mga provinces gaya ng Bohol, Siquijor, Negros Oriental, and even provinces dito sa Visayas. So bahagi talaga ng plano ang technology transfer sa iba pang mga kooperatiba upang masiguro na sapat na supply ang high-value mushrooms sa region. So dahil ang fabricator na Cebu Metrologics ay isang setup beneficiary, mas mapapadali pa talaga ang koordinasyon para sa paggawa ng mga katulad na pasilidad sa iba pang lugar. Layunin ng pagpalawak na ito na maitaas ang kita ng mga lokal na magsasaka at magbukas ng mga bagong oportunidad sa trabaho at sa pamamagitan ng smart agriculture. Alright. Bukod po sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, syempre magiging pamoso rin niya ang ating Ganoderma, shiitake at iba pang mga klase ng mushrooms sa abroad tulad ng China, Malaysia at iba pa. Ano pong palagay ninyo, Dr. Chestan? Malaki talaga ang potensyal kaya kailangan talagang matulungan natin ang mga MSMEs at mga cooperatives na nagpapatubo ng mushroom so that we can produce more high-value products na export quality talaga. Alright. Dr. Chestan, baka may gusto kong batiin. Nasa inyo pong pagkakataon? Yes, binabati natin yung mga partners, stakeholders, mga beneficiaries natin at saka yung cooperatives natin like the Cebu Province Mushroom Growers Cooperative. We invite you to visit the OST at you can check kung ano yung mga programs na pwede nilang ma-avail. Dito naman sa Cebu, you can visit us here sa DOST 7 sa Sudlon, Lahog para we can discuss kung paano namin matulungan yung mga negosyo ninyo at iba pang mga initiatives ng inyong community. Alright. Dr. Chestan Abando, maraming pong salamat sa oras po ninyo. Magandang hapon. Magandang hapon po, Onin. Mga kaibigan, si Dr. Chestan L. Abando, ang Regional Director ng Department of Science and Technology Region 7 o DOST Central Visayas. Mga kakunek, sa ating pong pagbabalik, makapareho naman natin ang isang patunay ng sipag at tamang teknolohiya ay susi sa pag-unlad. Dahil tatalakayin po natin ang modernong fully automated climate-controlled growing house na handog ng DOST Setup Project. Tutok lang dahil mukabot kagad ang Radio Sensya sa DOST. Konektado ka. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa. So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea. Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid. Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan. So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical. Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users.
Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia. This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective. Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Ang ating susunod na panauhin ay patunay ng sipag at tamang teknolohiya ay susi sa pag-unlad dahil siya ang itinuturing na nanay at gabay ng mga mushroom growers sa probinsya ng Cebu. Hindi lang siya basta project lead, kundi isang eksperto na bukas palad na ibinabahagi ang kanyang kaalaman para mas marami pang pamilya ang magkaroon ng kabuhayan. Mula sa tradisyonal na paraan hanggang sa modernong mushroom production, siya ang nagtimon sa tagumpay ng kanilang kooperatiba. Kilalanin natin, chairperson ng Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative, Ms. Dorothy Degula. Magandang araw, Ms. Dorothy. Magandang araw po, sir. Ayan. Ma'am Dorothy, bago po dumating ang automation, ano po ba yung pinakamalaking challenge na kinakarap po ng ating mga mushroom growers sa Cebu? Gaano po kahirap yung manual na pag-pasteurize gamit po ang kahoy? Yes po. Nung kahoy pa po ang gamit namin sa pasteurization, nakakaranas po kami ng 100% contamination. Nasasayang yung mga panahong ginugol namin sa composting, sa mga additive supplements sa substrate, dahil palpak ang pasteurization. Palpak dahil di namin ma-maintain ang tamang temperature at pressure needed para mapatay ang mga bakterya sa loob ng substrate. Gano'n ba ma'am katagal ang inihahanda para ma-prepare yung talagang kailangan po natin mushroom? Ilang araw ang ginugugol po ba? Yes po. From first po, 7 days po, dapat po i-compost na muna natin yung ating substrate na gagamitin. And after that, maglalagay na po tayo ng mga additives like mga darak, lime, molasses. Then after that, i-compost pa naman po natin another 2 weeks bago pa po natin ito siya ibabag. Once na-bag na po natin to, ilalagay na po natin ito sa pasteurization na dapat magkaroon ng 15 PSI para sa kanyang pressure and then kinakailangan at least 100 degrees Celsius for 10 hours para sigurado po natin mapatay po natin yung mga mikrobyo na dapat po wala pong kalaban si fungi sa pag-develop sa ating substrate. Ayun. So napakatagal pala at napakasensitibo ng paghahanda po niyan. Opo. Yes po. Alright. Dati ma'am, 80 bags lang ang kaya po ninyo i-process. Pero ngayon, 1,000 bags na. Bilang chairperson po, ano pong nararamdaman nyo nung unang beses nyo makita na ganito karami ang production nyo sa isang batch lang? Nako sir, sobrang saya sa pakiramdam na nakakaluto kami ng 100 bags sa isang salangan. Ang pasteurization kasi umaabot nga po ng 10 oras. Kung sa drum lang po ang gamit namin, mga 80 to 100 lang po yan. Depende pa po sa size ng fruiting bag na gagamitin namin. Pero ngayon po, isang salangan 100 for 10 hours. So sobrang laki po ng tulong ng sa gawa po natin ng mga fruiting bag. Ma'am, gaano ba kalaki yung chamber po ninyo para magkaroon lang magkaroon lang tayo ng ideya kung paano ba pinaprocess yan? Yung pong isang frigo ng plywood. Ganun po siya, mga 4x8. Tapos ang 4x8 po siya na rectangle, something like that. Alright. At yan yung traditional na paraan. Ang traditional po na paraan is yung gumagamit po ng drum. Drum po yung gamit namin. Tapos nilalagyan lang po namin siya ng salaan para po sa baba po yung tubig, sa taas po yung mga fruiting bag. Yun po yung traditional na paraan. At yung modernong paraan yung binabanggit niyo po kanina. Yes po. Yung pong modernong paraan na pasteurization cabinet na po siya. Tapos po, nasa sa loob na din po yung boiler niya. At the same time, meron na po siyang, meron na po siyang, ano po, meron na po siyang, 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 me
at gauge para makita po namin yung tamang temperatura. And then LPG na rin din po yung ginagamit namin o kaya po used oil. So yun po yung apoy niya is consistent. Unlike po sa kahoy na minsan namamatay tapos bumababa yung temperature. Ayun. Tama po, ma'am. Anyway po, Ms. Dorothy, paano po nakatulong yung automated sensors, humidity at temperature para mabawasan yung pagkasira o contamination ng inyong mga mushrooms? Okay po. Yes po. Din po sa mga automated sensors para po sa growing chamber natin, ito po mga sensors para sa humidity at temperature ay malaking tulong sa production sa yield namin. Kasi po, ang humidity, pag bumaba po ng 80% sa reading ng humidifier, ang humidifier at sprinkler po ay automatic pong umaandar. So kahit po wala po kami sa loob ng chamber, once na ma-reach niya po yung minimum that's supposed to be ng reading, automatic po, maandar na po yung humidifier at saka sprinkler para mapataas po yung humidity and then ma-maintain na po yung temperature na needed ng mga mushroom natin sa loob ng chamber. Alright. Ma'am, bakit po ninyo napiling pasukin ang pag-aalaga ng shiitake at ganoderma? Bukod po sa mas mahal ito sa market, ano po yung benepisyo nito sa kalusugan ng mga komunidad na tinutulungan po ninyo? Okay. Sir, sa totoo lang po na sa sarili namin paggamit o pagsubok ng ganoderma bilang medicinal mushroom ay may mga malaking positibong resulta. Kami po mismo, sumubok po kami ng sa amin. At tapos, hindi po mga sumubok din may mga asthma, lalo na po yung mga problema sa lungs. Bagamat wala pa po itong saktong pag-aaral galing sa kooperatiba, ginagamit na namin po ito bilang personal consumption sa mga nagtitiwalang sumubok. Naniniwala po kasi kaming malaki ang itutulong nito sa komunidad pag ito ay napaaprubahan na namin para sa isang standard public consumption. Dahil ito ay natural, na siguro pinatubo po natin sa organiko pamaraan, ang ganoderma ay kilala po bilang king of herbs. Nakakatulong po ito sa pag-boost ng immune system, nakakatulong magpalabas ng energy-releasing hormones, gaya po ng adrenaline. At nagtataglay din po ito ng mataas na potent ng antioxidant. Ang shiitake naman po ay kilala bilang high-end mushrooms or gourmet mushrooms. Sa kabila nito, ang shiitake ay nagbibigay ng active potent immune system boosters. Nagtataglay din po ito ng anti-cancer, antiviral at antioxidant effects. Nagtataglay din po ito ng mga compound para makasupport sa magandang cardiovascular health. At may pag-aaral din po na nakakatulong itong lumaban sa mga inflammations sa ating katawan. Actually po, may pag-aaral din po sa ibang bansa na pag kumain daw po tayo ng 2 cup ng mushroom sa isang linggo, ay nakakatulong po itong ma-prevent ang Alzheimer disease. Mahusay talaga at alam nyo, ma'am, napakaraming mga mabuting factors or kumbaga ay mga characteristics ng iba't ibang klase ng mga kinukonsume natin, mga mushroom. Ano po, ma'am, kwento nyo naman po yung tungkol sa inyong ganoderma tea and capsules. Paano po ito nakatulong sa inyong livelihood at ano po ang feedback ng mga nakasubok na nito? Regarding po sa feedback, meron po akong isang kaibigan dati po kasi nasa Bulacan po ako, sa batchmate ko po siya na elementary. Taga Bulacan kayo, ma'am? Yes, sir. Taga Bulacan po kayo? Yes, sir. Taga Bulacan po kayo? Yes po, taga Bulacan po ako okay before. Po. During my childhood years po. So, elementary ko po, sa Bulacan po ako. Ito pong batchmate ko, aktibong lumalahok po sa mga shooting competition. Lumabas po siya dito sa Cebu para sumali sa Olympic shooting competition. And then, sinundo ko po siya sa airport at siya po humihinga, sinusumpong po ng asthma. Dahil po sa may karanasan na ako sa pag-inom nito noon nung inasma din ako, at guminhawa ako, naglakas loob po akong pasubukan sa kanya yung pag-inom ng ganoderma capsule. Sinabihan ko po siya na uminom sa gabi and then kinabukasan din bago siya uminom din po siya. And ayun po, naging champion po siya sa isang category and then sa kabilang category naman po naging first runner-up po siya. Wow. Actually, magbaback out na po sana siya. Pero nung dahil po dun sa I really do believe na nakatulong po yung pag-inom niya ng ganoderma capsule.
Definitely, ma'am. Kasi isipin nyo naman, wala naman siya ibang ini-intake ng mga Yes, gamot or wala ano po man ibang kahit na anong in-intake. mga produkto, pero ganoderma lang, ano, at lalo siyang Opo. kumbaga lumakas at nakuha Yes. ang tagumpay. Nag-champion pa po. Ayan. Opo. Simula po noon, naging automated po ang inyong facility, may mga bago po ba miyembro or kabataan, ma'am, na naging interesado po sa mushroom farming? Yes po, sa katunayan po, ang mga estudyante po ng Mechanical Engineering sa Cebu Technological University ay nag-conduct po ng research para po sa mas mapa-improve pa po namin ang automated facility na pwede pong maging business din nila sa kanilang pamilya. Meron din po kaming collaboration project sa MSc Center for Poor para naman po sa mga kabataan na nagbe-venture ng mushroom farming. At marami pong nagpakita na interesado magpatuloy bilang individual na mushroom farmer. Alright. Ma'am, talagang lumalaganap na ang iba't ibang mga mushroom products dyan po sa Cebu. Nabanggit nyo na rin po na ginagamit din ang inyong mushroom sa mga feeding programs. Paano po ba nakatutulong ang inyong proyekto para labanan po yung malnutrisyon sa inyong lugar? Opo, ang paggamit po ng mushroom sa feeding program ay isang pamaraan po ng kooperatiba para ma-educate namin ang komunidad sa kagandahan ng paggamit ng mushroom sa pang-araw-araw na pagkain. Dito po, na ipapaliwanag namin ang mga health benefits tulad ng anti-cancer, antioxidant, at taglay ng mushroom. Kung paano nila mapapalakas ang immune system sa mga kabataan sa pagsahog nito sa pagkain sa pang-araw-araw, ito po ay nagbibigay ng sapat na minerals and vitamins na nagbibigay ng magandang kalusugan. Sa feeding program, sir, aming napapakilala ang mushroom sa taste bud ng mga bata. At pagka bata pa lang, sanay na silang kumain ng mushroom, madadala na ito hanggang sa pagdanda at makikita na ang mushroom katulad ng mga pangkaraniwang gulay na nakikita sa palengke. Sa pag-aaral sa ibang bansa nga po, kagaya nga po ng nabanggit ko po kanina, pag kumain po sila ng 2 tasa ng mushroom every week, nakaka-prevent nga daw po ito ng Alzheimer disease. So, sa bata pa lang po, nai-improve na po natin yung memory ng mga bata kung magpapatuloy pa po yung ating pagpapalaganap sa feeding program ng mushroom feeding. Ayan, alright. Ma'am, maraming pong salamat. Baka may gusto pa kayong batiin at ano po ang payo nyo sa ibang mga magsasaka na natakot pa rin gumamit ng gadgets or high-tech na gamit, ma'am, sa kanilang mga farm? Yes po, sir. Binabati ko po ang lahat ng mga mushroom growers sa buong Pilipinas. Malaki po ang ambag natin sa ekonomiya ng bansa. Sa patuloy na pagpapalaganap ng mushroom livelihood, malaking tulong din po ito para sa programa ng gobyerno para sa food security at maibibigay din natin ang alternatibong produkto ng walang pesticide at fertilizer para kunin ang sustansyang kinakailangan ng malulusog na katawan. And sa technology po, ito po ay sandata nating mga magsasaka. Hindi ito dapat maging hadlang sa pag-angat sa kalidad ng ating produkto. Ang tamang edukasyon sa paggamit ng gadget or high-tech na gamit ay isang pamamaraan upang mahikayat natin ang kapwa magsasaka na dito po sa DOST, libre po ang magtanong, ang pagkonsulta. Ang kooperatiba po namin, ang Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative, ay isang patunay na ang isang cooperative na noon po ay wala na po talagang pag-asa. Pero sa tulong po ng DOST ay malayo po ang narating at pagka napagbigyan po kami ng tamang teknolohiya. Marami pong salamat. Again po, forever grateful sa DOST. Naku, maraming salamat po, Ms. Dorothy Degula, Chairperson ng Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative. Ma'am, kanina po nagtitingin po ako sa ibang mga babasahin. Nakita natin ang mga bansang may Ganoderma. Andiyan ang China, Japan, Korea, Europe at North America. Susunod na po, Pilipinas na andyan na. Ay, opo. In God's time po. Opo. Maraming pong salamat, ma'am. Gagawin po natin yan, sir. Ayan, tama-tama po, Gagawin ma'am. po natin yan. Baka may gusto pa kayong i-shout out dyan po sa lalawigan ng Cebu or sa lalawigan ng Bulacan? Opo. Yun nga po, ang mga, sa lalawigan po ng Cebu, ang mga mushroom associations po na na-create po ng kooperatiba, meron na po kaming at least mga 9 na mushroom. Dati po, individual mushroom growers lang sila. Ngayon po, ginawa na po namin silang associations. Meron na po kaming 9 umbrella na associations. Hello po sa inyo lahat. At sa Bulacan po,
Kita-kita po tayo kasi magkakaroon din po kami ng konting training sa Yan. Bulacan. Gusto din po nilang malaman kung paano po ang mag-alaga ng mushroom. Alright. Naimbitahan din po tayo sa Bulacan. Alright. Naku, maraming po salamat, ma'am. Mga kakunek, salamat, Ma'am Dorothy. Mga kaibigan, si Ms. Dorothy Legula, ang chairperson po ng Cebu Farmers Cooperative. Tama ba? Cebu Mushroom Farmers Cooperative. Ayan. Mga kakunek, oras na para naman ating alamin kung ano pa makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Narito na po mga kaganapan ni DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Sa darating po ng Martes, May 26, ay isasagawa ang DOST Peter I. ang flag retirement ceremony of worn-out Philippine flags. Tama-tama po yan. Ngayon po ay National Heritage Month, kaya palagi ko napapanahon na para mapalitan yung mga worn-out na mga pambansang watawat po natin. Sa May 28 to 29 naman, gagawin ang 2026 Annual PAASE Meeting and Symposiums or APAMS, katuwang ang PAASE or Philippine American Academy of Scientists and Engineers sa Bataan Peninsula State University. Isa pang announcement mula po sa DOST FNRI, agham nyo ba na keeping up with nutrition science has never been this accessible? Kaya naman ang DOST Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI is bringing the 52nd Seminar Series straight to your devices. From halls to screens, tayo ay online na ngayon. Kaya naman samahan nyo kaming sa darating na July 15 to 16, 2026. Malapit na po yan. Ilan po sa asahan ay ang expert-led discussions on food technology, latest updates on the National Nutrition Survey at syempre ang interactive Q&A sessions with FNRI researchers. Kaya naman, mag-register na. Para sa karagdagang impormasyon kung paano sumali, maaaring bisitahin ang Facebook page ng DOST FNRI o i-search lang ang DOST FNRI Seminar Series. Karagdagan pong paalala mula sa DOST NCR, Pag-asa ng Bayan, handa ka na ba? Sali na sa Spark at Change 2.0, calling all Metro Manila undergraduates, college students, pitch your innovative solutions to help MSMEs tackle real-world challenges from digital security to worker safety. In partnership with DOST NCR, Quezon City, LGU, and J. Amado Araneta Foundation, the Spark at Change 2.0 pitching competition offers winning teams exciting prizes, plus exclusive mentorship from DOST's network of technical experts and industry partners. Deadline of entries hanggang June 1, 2026 at 11:59 p.m. na lang. Huwag na pong patagalin. Ano pang hinihintay nyo? Baka ang ideya nyo ito ang makatulong sa mga maliliit na negosyo na tumago at umunlad. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng DOST NCR. Maraming salamat sa kinaya mga kakunek. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din po makapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli, ako inyong kapatid sa Impabuid, Orin Miranda. Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam, kami po ay patuloy na maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you. Solutions and opportunities for all. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Ang Marcos Administration, prioridad ang proteksyon at kapakanan ng bawat batang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas program. May ulat si Raquel Bayan. Radyo Pilipinas Report. Nagpapala ang Council for the Welfare of Children na mayroong parusa ang walang habas na pananakit sa mga bata kahit pa anak